Kumusta kayong lahat? Ang sarap magluto sa Happy Call, guys. Kahit drops lang ng mantika or walang mantika, ayan. Kaya arigatou gozaimasu for Ate Japan sa pagbigay sa akin ng Happy Call. बराबर 250 500 Sa Divisoria, guys, may binili kami dito. Sinundo namin si Iwan. So yun guys, may binili lang kami. Medyo maingay kasi kaya hindi ako makapagsalita. So may binili lang kami tapos uuwi na rin kami. Sasahi kami nito. Dito kami nakain sa lagi namin kinakainan. Ayan sa baba, oh. Sabi ni Juan, mama, nagdala kong umbrella. Sabi ko, kaya nga may bag ako eh. Otherwise, kung walang ulan, di ako magdadala ng bag na malaki. Ang laman yan payong, guys. Ang ganda ng weather. Di ako kumain dito. Bumili ako bonom cha. Tapos bumili ako popcorn, yung paborito ko. Hindi ako kumain dito. Kasi yun din ang kakainin ko, chow mein, tsaka momo. Dito si Pasan at si Sangyam. Dahil kumuha ata siya ng bayad. Kasi nga nag-photographer yan siya sa kasal. Dalawa sila ni Sangyam. Guys, nandito pa kami o gabi na. Sa New Road pa rin kami. Bibili kami ng jersey ni Johan kasi gusto niyang bumili. Ito kami guys, oh. I think this is okay. This is okay, Johan. With short. नेपाली फुटबल टिमको छैन नि क्रिकेटको छ क्रिकेट हो Okay, ayan na matching. Bilhin natin.
guys, magandang hapon. Sandali, kuhanin ko lang yung aking sandwich spread. Masarap ito guys. Parang, pwede na siya. Parang mayonnaise sa atin. Yan Alam nyo, karugtong na itong vlog ko. Hapon na ako nag-vlog. Masakit yung ulo ko guys. Kaya parang nakatulog ako, nakaidlip talaga ako. Alam nyo ba, anong oras na kami nakauwi? Siguro mga mag alas 8 na yun. Kasi nawili si Deepak tsaka si Prasan guys sa pag-uusap. And marami akong ibabalita sa inyo. Parang marites talaga, no? Marites time talaga. Alam nyo, ipapakita ko rin sa inyo yung nabili naming jersey ni Johan and yung binili namin doon sa Divisoria. Kasi yun talaga ang pakay ko doon guys. So ayun, kagabi kasi parang nagkita na doon si Deepak tsaka sila ni Prasan. Gawa nga nang may pinuntahan din doon sila ni Prasan. So total isang area lang naman, why not magkita? Ayun, usap-usap, tapos ayun, at medyo ginabi na kami. Tingnan nyo guys, nakabili ako ulit ng tawas. Doon na ako bumibili ng tawas guys. And yung jersey ni Johan, ipakita ko lang sa inyo. Ito kasi yung inaano niya. Iba dapat yung parang sticker daw ang tawag. Yung parang rubber pala. Rubber, hindi sticker. Rubber na na design. Pero wala. Medyo may presyo yun. Hindi naman ganun kamahal. Kasi hindi ba na original. Pero kahit pa paano, medyo may presyo siya. So ito na lang daw yung natira. Diyan kami bumibili kasi maganda talaga yung quality. So ito yung sabi ni Johan kasi nga, fan talaga siya ng Portugal. And then, tawas. Ako guys, kahit sa UE, tawas talaga ginagamit ko kasi aside from that, malinis patingnan yung kilikili mo kontra sa pahid-pahid guys, no? Basta hindi ako bumibili kahit kadami doon sa UAE na pagpipilian, tawas pa rin yung pinupuntahan ko na area, yung powder ba. Tapos ito, walang powder dito, yung parang bato, ang tawag ba dito? Ito ang binibili ko. Sandali, ugas ulit ako ng kamay kasi naghawak ako ng plastic dyan, kakain tayo ng tinapay. Bago yan guys, mag-ano tayo. Ito yung parang snacks ko, na late na ako nag-snacks. At pasensya na kayo dahil naputol na yung video, hindi na ako doon nakapagpaalam. So ito na yung karugtong. By the way guys, yung speaking of na tinapos na yung buhay niya, kilala ko pala siya. Yung 'di ba na-mention ko sa inyo na nakita ko doon sa message nila na nag-uusap sila patungkol sa buhok. Maiksi pala na buhok, 'yun ang ibig sabihin kasi sinabi sa akin ni Deepak. Guys, kung gusto niyo lang makita, nasa vlog ko po siya na nag-attend kami ng birthday. 2 years ago yun or 1 year ago lang. Basta ayan guys yung yung link sa taas, i-click nyo. Yung time ng video is mga 8 siya, 8 minutes na video. Nandyan siya nakaupo, malapit sa dingding, and yung buhok niya maiksi and parang kulay pink. Siya lang yung may kulay na buhok doon. Actually guys, nakikita kami niyan sa labas. Sa tuwing nakikita niya ako, since na nag-attend yan sila dito ng mga birthday, kasi nag-attend kasi relatives niya sila. So nagkakakilala na kami. Dito lang yan sila banda nakatira. And sila din yung nagtanong sa akin before na kung may room pa ba available dito. That time hindi pa nila alam na dito nakatira yung relatives nila. So, ayun, parang na-shock din ako na siya pala, nung sinabi sa akin ni Deepak, na-shock talaga ako kasi nga, every time na nakikita kami, kasi nga dito lang sila banda nakatira, nag-ano yan siya sa akin, Baujo ang tawag niya sa akin. Parang napaka-respectful din ba? Pero nawi-weirdan din naman ako sa kanya kasi bihira ako makakita ng Nepali dito na babae na ganyan ang buhok. Maiksi, yung parang medyo wild ba. Pero mabait siya guys. Kaya ayun, hindi ako makapaniwala talaga and hindi na ako nagtanong kay Bay kasi nahiya din naman ako. So, ayun, tsaka rest in peace na lang sa kanya. And then, yung mainit-init na issue, dito sa Nepal. Diba si Prasan nag-attend din siya ng mga kasal-kasal? Parang nagsa-sideline ba siya? So, sabi niya sa akin kahapon, alam niyo si Prasan, maraming connection niyan. Maraming kakilala ba? Kasi dito talaga siya sa Kathmandu, local. Yung bang, kung saan siya lumaki, kung saan na lang mapadpad si Prasan. Basta marami siyang connection, maraming kakilala. Sabi niya sa akin kahapon, nagmarites siya. Baujo, sabi niya, hindi mo alam ngayon ang mainit dito na issue, no? Sabi ko, anong mainit na issue? Sabi niya, ang mainit na issue ngayon dito sa Nepal o sa Kathmandu ay yung patungkol sa arranged marriage. Sabi ko, di nga, baka takot ka lang pag-usapan na naman natin yung kasal-kasal. Sabi niya, hindi. Ang mainit nga na issue, Baujo, is yung mga kinakasal ngayon, isang araw lang daw. Tapos the next day daw, wala na, takbuhan na daw sila, hiwalayan na daw agad. Oh, no!
Sabi ko, so totoo pala yun. Kasi before, si ante, yung ante na asawa ni Uncle Chef, sa side niya, yung pamangkin niya guys, di kinasal sila ngayon. The next day guys, wala na guys, hindi na sila tumabi. Siguro nag-amuyan lang silang dalawa. Tapos the next day, wala na. Sabi ni ante, ang kanyang pamangkin, babae kasi sa kanila, hindi na daw umalis daw sa bahay ng lalaki agad. The next day daw, dinala niya daw yung mga alahas na binigay sa kanya ng lalaki. So, balik tayo kay Prasan. Kay Prasan naman, yun ang sabi niya sa akin. Yung nangyayari ngayon is, pagkasal, the next day daw, wala na. Yung isa daw, umalis na. Yung isa naman daw ay tumakbo. Yung parang wala, parang, yun lang sila siguro. Nagtikiman lang sila, nag-amuyan, ganun ba? Sabi ko kay Prasan, so totoo pala yun. Tsaka majority daw ay yung mga galing sa ibang bansa. Yun daw ang majority na may issue dito. Na kinakasal sila, tapos the next day, naghiwalay na agad. Yung ganun. So sabi ko, Prasan, bay, ingat ka. Huwag ka muna sa mga, yung sa inyo, yung sa kultura nyo na huwag ka muna papayag kasi baka mamaya. Sabi niya, hindi na talaga ako magpapakasal at Mila, sabi niya sa akin. Tao kay Prasan guys. Siya talaga yung topic namin kahapon. Tapos sabi niya, nagreklamo siya. Ano ba daw yung mga sinisend ko sa kanya? Sinabihan niya si Deepak. Yung asawa mo, nagsisend siya sa akin ng mga picture. Sabi ko kasi nga, di ba? So siya kahapon yung inaano namin, tinutokso namin ni Sangyam. Sabi ni Sangyam bay, Bawjo, kahit ano pa mangyari, magpapakasal yan siya. Sabi ko, kasi alam mo, nagsample ako sa kanya. Sabi ko, look at me, sabi ko, nung nabuntis ako, anong edad na ako? Nasa 32 years old. Nagpakasal ako, 27 years old na ako. Tapos nabuntis ako, 32 years old. So medyo late. So minsan, nagbibilang ako. Pagdating pala ng ganitong edad ni Johan, anong edad na ako? Yung ganun ba? So much better, sabi ko, na minsan naisip ko, mas okay pala na mas bata pa pala magpakasal para ma-enjoy mo pa lalo na makasama mo yung mga anak mo, 'di ba? At magkakaroon ka pa ng maraming anak, sabi kong ganon. So sabi ni Sangyam bay sa akin, Bawjo, it doesn't matter naman yung age, 'di ba? Sabi mo basta sa tama lang na alam mo yung marunong ka na talaga sa responsibility at kaya naman, why not, 'di ba? Yung ganon na sabi ko. Tapos sabi ko, Prasan bay, ilang taon ka na? Sabi niya, nasa 41 years old ako. Sabi ko, tapos iniba niya na naman yung topic, guys. Kaya sabi ni Sangyam bay, Bawjo, talaga ito si Prasan bay, no? Iniiba niya talaga yung topic. Pinupunta niya sa ibaba na topic, guys. Tapos sinididma niya kami ni Sangyam. Natatawa talaga kami. Yung lumpia ko, hindi ko pa talaga nagawa. Nilagay ko sa freezer. Nagawa ako ngayon. And hindi ko alam kung magpupuchero ako. So, ayun, nalaman na lang yun mamaya-maya. And green tea tayo, guys. Yuan, may maya nandyan na yan. Ay, mag-on muna ako ng tubig. Pasensya na kayo. Putol yung video natin kagabi. And hindi rin ako masyado makapagsalita sa Divisoria kasi may ingay, daming tao. So, ayun, i-end ko na yung vlog ko again. Thank you so much. God bless you all and I love you. Bye, guys!